vlog entry at ang title ng ating vlog today ay huwag ka mag-alala, Lina, shortcut ito pauwi. Ma'am, shortcut naman talaga itong rutang dinaanan natin. Yun nga lang, nagkaroon ng konting aberya at parang may aksidente yata sa harap natin. Kaya nga, minabuti ko na munang tumabi para makapagmerienda muna tayo. Wow! Ayun, nagka-aksidente nga. Kaya mas maganda na talagang tumigil tayo at para magmerienda na lang tayo kasi matatagalan pa sila. Para ma-explain ko ng mas maganda at mas maayos, it's time for Boom! Road crash! Naku, buti naman. Sana walang nasaktan, no? Paano ba kasi nami-minimize yung pinsala na dulot ng road crash? Ganito yan. Ang unang sinigurado niya ay ang lugar na maaari niyang tigilan na may pinakakakaunting maaabala. Tapos ginamit niya yung downshift maneuver para pabagalin ang takbo ng sasakyan niya. At dahil bumigay nga ang foot brakes, ginamit niya ang handbrakes para dahan-dahan patigilin ang sasakyan. Eh, Kuya Lito, ano naman yung pinaka-worst case scenarios ng mga oras na? Worst case scenario would be skidding and traction loss. Oh my God! Ang skidding is those sudden loss of wheel traction at maaaring maging sanhi ng loss of control ng sasakyan. Dahilan para mag-swerve ng biglaan. Madalas mangyari ito kung nagmamaneho ng sobrang bilis o di kaya sa gitna ng maulan na panahon. Oh, merienda. Nandito na tayo. Ay, perfect ka dyan, ah. I-charge ko na lang sa'yo mamaya to, ha? Ako magbabayad. Oo naman, kasama sa charge ng service ko sa'yo ngayon. Talaga nagbayad. Talaga, ma'am. Talaga naman ako magbayad. Oo. Going back sa insidente, para maiwasan ang pagdausdos sa kalsada, todo iwas ang driver sa pagtapak sa gas pedal at buong lakas kontrolin ang manibela para makapunta sa safest possible area. Sa makatuwid, success naman lahat ng ginawa niya, di ba? Eh, bakit nag-cause pa rin ng ganung traffic? Kasi nga, pag involve ang sasakyan mo sa road crash, may mga procedures ka dapat sundin na malamang nag-cause ng traffic. Unang-una, hindi ka dapat umalis sa pinangyarihan ng aksidente kahit minor lang ito. Pangalawa, dapat protektahan mo yung pinangyarihan ng aksidente at alamin kung gaano kalaki ang pinsala na dulot nito. Ay, alam ko yung next. Parang naaalala ko yung sinabi mo sa akin dati. Sabi mo, pag may aksidente, dapat tumawag agad ng tulong sa mga otoridad kung may nangangailangan ba ng tulong medikal o maging sanhi ang aksidente sa pagbigat ng trapiko, di ba? Tapos, syempre pagdating ng ng mga otoridad, ibigay mo ang buong salaysay ng buong katotohanan ng eksaktong pangyayari ng walang halong kasinungalingan. Tumba! Perfect! Very well said, Ma'am Lina. I'm sure our viewers fully understood the learnings for the day. Syempre, Kuya Lito. Eh, wait lang, di ba nanggaling ka dun sa aksidente kanina? Magkwento pa, paano pa nangyari? Nagbigay ng salaysay ang driver at yung dalawang pulis, inusog nila yung sasakyan at saka yung puno ng tinamaan. Wow! Ang lakas naman ng dalawang pulis na yun. Nausog nila yung puno. Oo naman. Ba't naman hindi nila mausog yung puno? Eh, puno lang naman ng kamatis yun. Mga beepsters, aandar na po kami kasi medyo baka masobrahan pa tayo sa kakornihan dito. Salamat po! Paalam! At always remember safety first when driving. Save a life, one ride at a time.